Hello mga ka-offloader, mga ka-earthlings, mga ka-OFW. Welcome back to my channel. Thank you very much. Shukran sa mga subscribers at viewers natin. So, pag-usapan natin yung anong mga stocks o para sa mga beginners dito sa Philippine stock market. So, kung ano ba yung mga magandang stock na piliin nyo sa Pilipinas stock market. So, bago ang lahat, ako si Offloader, isang OFW sa Qatar. So, nagtitrade tayo sa mga blue chip stock at gumagawa tayo ng mga videos para marami tayong mabahagian ng ating kunting kaalaman. So, ano ba ang Philippine stock market? So, ang Philippine stock market is isang private entity na minamanage ng security exchange. Kung narinig mo yung Nasdaq, New York Stock, yun, ganun yun siya. So, paano ba tayo tawag niyan, makapag-invest sa Philippine stock market? So, ang una, gawin mo diyan, magbukas ka ng mga trading accounts po. Hanapin mo tong PSE, Philippine Stock Exchange. Ang website niya yan, pse.com. Type mo lang pse.com, siguraduhin mo lang may PH para Pilipinas, sure na Pilipinas yan. Tapos, dadalhin ka niyan sa home, dito sa home, ganyan. Ito yung makita mo sa home, may maganyan, ganyan. Tapos, punta ka sa trading, tapos hanapin mo yung online broker. So, ito yung dapat gawin mo. Magbukas ka ng mga online broker. Yan sila. Click mo. So, yung mga online broker, marami dito. Ito siya. AAA, Trade. May mga bangko na online broker din. Ang ika-suggest ko sa inyo, mas maganda, pag beginners ka pa, baguhan pa, may kaba pa yan. So, mga bangko ang gawin mong brokers katulad ni BDO. Meron siyang BDO Securities, meron siyang BPI Securities, BPI Trade. Ito din, BPI Bank. Pwede din to Call Financial. Ito yung ginagamit ko. Si China Bank, pwede din gawin mong ito, Dragonfly, sikat din yan ngayon. Pero mas maganda, bangko lang muna. So, China Bank, Metro Bank, meron din sila, First Metro. So, Land Bank, meron din. Tapos, Rizal Commercial Bank, meron din. Ano pa ba? So, yun yung mga bangko na may online trade. Yung mga hindi online trade, wala dito. Yung PNB, RCBC, meron ba? Dito pala, dito RCBC. So, pag nandito ka sa para ka, kunwari, ang bangko mo is BPI, So, depende yan kung yung bangko mo sa savings, mas maganda doon ka magbukas ng account. So, click mo lang tong website ni BPI, dadalhin ka doon paano bukas, So, magbukas ka diyan. So, trading, meron dito, open account ka, click mo yung open account, tapos open account, ganoon lang. Tapos, dito meron silang I am an existing BPI trade. So, dito mo so, yun yung mga requirement. Tapos, open now. Tuloy-tuloy mo lang. Click mo lang yung mga ganun, So, madali lang naman yan. Pasundan mo lang yan. Tapos, kung meron ka ng account, so, i-require ka naman ni BPI na magbukas ka ng, or magpunduhan mo. Punduhan mo yung, yung account mo kay BPI kung BPI ang ginamit mong, broker. So, punduhan mo siya. So, ang wala naman tong parang pag may account ka sa BPI o sa ibang mga bangko, hindi mo na kailangan ng minimum. So, basta punduhan mo lang. So, mag-initial ka lang ng gusto mong bumili. So, mag-initial ka lang ng sabihin mo, umpisa ka, may 5,000 ka. Gusto mo mag-try lang, 5,000. Kung ano yung stock, So, ngayon, kung mayroon ka ng bank account o broker account sa BPI, so pwede ka na makapag-trade din. So, doon, pwede ka bumili, buy and trade. Ganun lang, sundan mo lang hanapin mo lang yung nila dyan. Pwede, or
search ka kung paano gamitin yung ano, may marami diyan sa YouTube nagtuturo paano ano. So kung meron ka na, pwede ka nang mag-buy. So ang masuggest ko sa inyo na piliin niyo yung mga blue chip stocks. Kasi mga blue chip stock medyo maganda yan. Ako kasi dati nung nag-umpisa ako mag-trade, kahit ano-ano lang yung binibili ko, minsan merong mga umaangat na mga stock, binibili ko yung mga yung mga tawag niyan, penny stock. Tapos minsan umaangat, tapos minsan wala na, hindi na bumabalik, bumabagsak, matagal Parang ganyan, itong mga katulad niyan, may makita kang mga penny stock ito, tugs, penny stock na to Umangat, bumili ka ngayon kasi umangat, bumili ka. Pero pagdating sa pala, kinabukasan babagsak naman siya ulit tapos matagal balik. Kaya ang pinaka-abiso ko sa mga beginners, maganda piliin nyo yung mga blue chip stock. Ano ba yung mga blue chip stocks? Yung mga blue chip stock, ito yung nag-drive sa presyo nito, yung PSEI. Sila yung bumubuo ng presyo ng 5,061.4. Sila yung bumubuo niyan. So, ano ba yan sila, yung mga company? So, una, meron kang Aboitiz, kilala mo yan. So, meron ding Ali. So, itong Ali, Ayala Land, mga mga real estate. Si Aboitiz, mga ventures, mga utilities, utilities, mga renewable, mga ganon. Si ERIT, siya mga REITs, mga real estate din yan. Ipaparent. Ayala Corporation, ito yung mga real estate din o mga mall, ASIN, ito yung Ayala na kurente. BDO, bangko naman yan, BPI, kilala nyo yan. China Bank, Converge, ito internet din yan, di ba? Mga So, Century Food Product, so pinakilala yung Century Tuna. DMC, ito energy, tapos coal, mining siya Si EMI, Emperador, Globe, yun, kilala niyo naman Globe. GT Cap, ito yung mother company ni Metrobank, ni Toyota, mga ganon. ICT, ito yung international container. So, nagmamanage sila ng mga port sa labas ng bansa at saka sa Pilipinas. JFC, Jollibee, ito naman yan, kilala niyo yan siya. GG Summit, mga holdings to, Durable Food, Major Deliver. Ano ba tong mother company niya? Nakalimutan ko. Lucio Tan Group, kilala naman niyo yung Lucio Tan Group, di ba? Yung PAL, kay Lucio Tan yan. Metrobank, kilala niyo naman Metrobank. Meralco, ayan, kurente, kilala niyan. Mundi, ito yung mga retail trade, mga food, mga gamit sa mga ganon. Pure Gold, kilala niyo naman yan, sari-sari. Plus, ito yung mga gamings, mga hotel, mga recreational, ganon. RCR, commercial, real estate din yan. ECC, mining. SM, kilala niyo naman yan. San Miguel Corporation, kilala niyo naman yan. Umiinom ka ng San Miguel. SMPH, so holdings to, Steam Prime. PIL, ito yung PLDT, kilala niyo yan. So, ito yung silang bumubuo ng PSEI. So, kaya maganda dito ka mamili kasi mga yan sila may mga mura pa naman Ito yung mga presyo nila So, dito ka mamili sa mga sa mga stocks na yan. Tapos, hatiin mo, mayroon kang kurente, mayroon kang bangko, mayroon kang ball. Ganyan yung gawin mo. At least may 5 kang hawak na stock So, unahin mo. So, para sigurado, unahin mo muna yung bangko, gusto mo. So, mayroon tayong banks diyan na paano So, panoorin nyo lang yan. So, kung gusto mo mag-start, bank lang muna. Tapos, kurente, Meralco, di ba? Ganon. Ginagamit ng yan So, meron ding mid-size cap ng mga company, kasunod to ng mga blue chips. So, pero beginners ka pa, maganda dito ka sa blue chips kasi mahirap kasi pag yung doon ka sa mga penny stock bumibili. Example ko sa iyo sa inyo sa mga beginners para hindi ko kayo bakit inaayawan ko na yung ito may hawak pa ko nito penny stock. Si Home, kilala niyo man yung sinong
may-ari ng home. Dati, tinitrade ko siya dati, binibili ko. So dito kasi umaangat sa yan 2022 pa yan, 23 March. Hawak ko siya noong March 23 dito sa presyo nga 2.66. Long term daw ko dahil may tiwala na babalik pa, hindi na binabenta, hinayaan lang. So hanggat naging 0.2 na lang ang presyo ngayon. So ang paper loss ko diyan, paper loss lang yan, huwag kayong matakot. 90% So, yung paper loss na yan, nandyan lang yung pira mo. Hindi mo naman siya binta So, huwag kang matakot kung magkaroon ng paper loss kasi pwede pa namang balikan yan So, ganito yung nangyayari pag namimili ka ng mga penny stock o small cap o tawag nila minsan basura daw ganon. So, matagal siya bumalik So, hindi ko siya binintay. Hinayaan ko lang, natutulog yung pira na yan. So, mga almost 70,000 siguro yan. So, hindi ko lang bininta kasi pag may extra ko, pwede ko naman siyang i-peso cost averaging tapos para bababa yung presyo ko So, ganun yun pag dito ka sa mga penny stock. Yung si Togs, tingnan mo si Togs din. Dati tinitrade ko din to si Togs ngayon, angat, di ba? Si Togs ay umangat 27%. So, yan umangat. So, dati, tinitrade ko yan si Togs dito sa piso. Pero ito, parang naibinta ko siya ng maaga Nakalabas ako ng maaga dito, medyo maliliit lang ng talo. So, dito, bumagsak. Matagal bumalik, dito, matagal binalikan. So, kaya yung na yan, yung mahirap yung mga small caps na piliin mo. Ito, meron din dito, small caps din kasi dati, umaangat to sila Ito, bininta ko na to kasi bininta ko ng palugi. Dito ako sa 14, magkano lang, 3, wala. Kaya mahirap, kaya maganda talaga, dito ka mamili sa, example ko to sa iyo ito yung medyo, nainis din ako dito nainip nainip. Nung nag-umpisa ako, so, bumili ako ng mga ganito, blue chip, baguhan lang baguhan kasi. So, bumili ako dito, itong ICT, nasa 200 plus pa. Nainip ako kasi ganyan-ganyan lang yung presyo diyan. Tapos, ang target price ni video dito, matagal kay cold yan. Walang nangyayari. Bininta ko, tapos hindi na ako bumalik kasi nawala akong gana na mag-trade na sa Philippine stock market. Pumunta ako sa US market na naman ngayon, doon ako nag-trade. Tinitrade ko si Tesla, tinitrade ko sila Apple, Microsoft. Pero wala akong gana din doon kasi maliit lang, parang mabagal din. Nabagalan ako, maliit kinita, gano'n. So lumipat ako sa mga yung mga penny stock naman sa US, sa Nasdaq na lumilipad ng mga ganyan lumilipad ng 255%, 194 dito ako naglagi so kumikita naman siya pero mas malaki talo ko kasi nag-day-trade ako kailangan mo i-day-trade kasi ito ganyan minsan natimpuhan mo na puro angat pero minsan may mangat biglang bagsak doon. So medyo malaki ang talo ko dito sa Nasdaq kaya tumigil na naman ako dito sa Nasdaq. Bumalik ako dito sa Philippine stock market ngayon. At gumawa na tayo ng vlog at nakapokus na naman ako dito sa mga blue chips. So kaya sabi ko dito lang ako sa Pilipinas kasi pag nagretiro na ako dito lang din naman ako makapag-trade So kaya ang ginawa ko ay bumalik ako sa Pilipinas at dito na ako nagtitrade. So meron akong mga hawak dito ngayon. Yung mga hawak ko, hinawakan ko yung BDO, BPI, medyo ipit pa pero di bale, okay lang yan. Kasi bumabalik naman yan BPI, Metrobank, ito si Jollibee, si Pure Gold, Meralco, Metrobank, yan ang inano ko ngayon, tinitrade. Dito ako GT Cap. So, kumikita naman tayo dito kasi ang nakaganda dito sa mga blue chips kasi namimigay sila ng mga dividendo. Tulad yan si GT Cap. May namimigay sila ng City, di ba?
So ito yung nakaganda, kung ikaw beginners ka, baguhan ka, dito ka lang muna sa mga blue chip para safety na safe ka, no? Tapos pag medyo tuto ka lang mag-trade, ma-adjust mo na siya, saka ka mag day trade, mag swing trade. Tapos punta ka sa mga, kung gusto mo, mga kung may access ka sa Nasdaq, doon ka, gano'n. Pero dito muna mag-umpisa, parang i-build, i-ano mo muna yung katawan mo o yung isip mo na matutong mag-stock o mag-aral ka muna dito sa Philippine stock. Kasi mabagal ang galawan dito, hindi ka matataranta. Kasi sa US, pag gusto mong pumasok ka agad na maging milyonaryo, ay mahirap yon. So dito lang muna sa Philippine stock. So yan yung pong maganda na bago ka punta ng iba-iba, mag-train ka muna dito sa Philippine stock market. Blue chip ang hanapin mo na mga stock. Marami diyan, mapili, maliliit. So, meron din akong mga hawak din na iba na hindi pa siya blue chip. Katulad nitong Maynilad. Maganda ditong Maynilad kasi bago pa lang siya nag-IPO, kumikita na yung mga nakabili dito. 73% na angat, di ba? So, saan ka pa? So, meron tayong hawak dito. Hindi pa bago lang natin nabili to So, nandito tayo nakabili. So, binabantayan natin to si Maynilad. So, si Nickel, meron din tayong hawak. Si Spinning ito, medyo, to siya. Hindi pa to siya, pinistock pa to, pero kay Meralco to eh. So, solar power naman to, doon tayo pa to. Kaya, minintin ko to siya. Kumita na rin ako dito, So, ganoon lang yan. So, ganyan yung unahin mo muna sa mga blue chip stock bago kayo so bukas kayo ng account, mag-aaral kayo ng nood-nood lang kayo sa mga YouTube. Doon kasi maraming nagtuturo diyan eh. So, kaya dapat mag-subscribe ka sa aking channel para matuto ka mag-trade Pwede ka mag-comment, magtanong, i-replyan natin. So, marami tayong mga diyan, videos panoorin nyo kung nakapag-subscribe ka na. So, huwag kalimutan, mag-subscribe na. Uy! So, yan lang po. Sana naman mayroon kayo natutunan at sana madagdagan, dumami yung mag-trade sa Philippine stock market. Tangkilitin ang atin. Yan lang po. Adios, mi amigos, mi amigas. Paano mag-trade sa mga beginners. Babus!